Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Nako po, sa mga mapanirang puri laban kay Senator Marcoleta. Lalo na yung mga bashers na yan. Nako, cyber libel is coming to town. Magsasampa ng cyber libel si Congressman Marcoleta, ang anak ni Senator Marcoleta. Si Paulo Henry Marcoleta, mga kabibig, ay magsasampa ng cyber libel sa kanyang official statement, mga kabibig, sa kanyang official Facebook account. Sinabi niya, mga kabibig, eto ha, i-share ko sa inyo. Nako, yung mga hindi nagpa-fact check dyan, pasensya na. Papatulan kayo ni Congressman Marcoleta kasi sinisira nyo ang pangalan ni Senator Marcoleta. Ano bang ginawang kabalastugan ninyo kay Senator Marcoleta? May nagawa bang or binastos ba kayo ng Senator Marcoleta? Pinahiya ba kayo ng Senator Marcoleta? Diba? So ito kabibig, ito yung bago ngayon kabibig niya kung saan si Congressman Henry Marcoleta. Nako, kung akala nyo ising-isi si Henry, hindi. Ito kabibig, ito na, delikado talaga, Ako na po ang mag-fact check sa inyo. Senator Dante Marcoleta is not part of the NAPO list. His name is not among the list of 100 congressmen and 18 senators identified by Janet Napoles as her clients in the so-called PDAF scam. Moreover, a 2021 COA Notice of Finality of Decision excluded Marcoleta's liability in the notice of disallowance issued relative to the utilization of his PDAF. A word of advice, research muna bago kuda. Congressman Paulo Henry Marcoleta. Hashtag cyber libel case is waiving. Nako, sino? Sino ang sasampahan ng cyber libel ni Congressman Marcoleta? Magkaalaman. Sabi ko sa inyo Sabi ni Congressman Marcoleta dyan, research muna bago kuda. Bakit kayo kuda ng kuda na hindi nyo fact check? Sabi niya, dear failed fact checker and paid vlogger. Sino ito mga paid vlogger? Congressman Paulo Henry Marcoleta ka talaga, ha? Nako, sino kaya ang cyber libel cases waiving? Oo naman, no? Kung talagang sinisiraan si Senator Marcoleta at alam mo ang katotohanan at hindi talaga totoo yun, of course, kailangan mong i-correct. Pero kung pag sobrang paninirang puri talaga, ay kailangan mo ng sampahan ng kaso. Sino ba itong mga paid vlogger? Nako, if you still remember na merong I don't know kung nagsagutan ba inyong PCO at saka si Marcoleta, si Congressman Paulo Henry Marcoleta, hinggil sa di umano'y mga paid vloggers sa PCO. Pero i-deny ito ng PCO na hindi totoo yan, mga organic, yung mga nagko-comment sa post ni PBBM, mga totoong tao sila. Pero ngayon, itong na-experience ni Congressman Paulo Henry Marcoleta na kung saan sinira ang pagkatao ni Senator Marcoleta, pati kung ano-ano pa mga pinagsasabi nila, hinabi niya, research muna bago kuda. So it means, meron ng mga pangalan si Congressman Paulo Henry Marcoleta na mga paid vlogger na kanyang kakasuhan. I'm sure, kasi halata naman, dear failed fact checker and paid vlogger. So alam niya na itong mga vloggers na ito ay binabayaran. Alam niya na itong mga vloggers na ito ay iisa ang tema tungkol kay Marcoleta. Kung itong vlogger na ito ay umatake kay Marcoleta tungkol sa PDAF, the other vloggers
same topic lang din sila. So kaya, baka napaisip niya ni Marcoleta, Senator Congressman Paulo Henry Marcoleta, ay, paid vlogger ito. Ay, tingnan niyo. Oh. Research muna bago ko daw. So paano yan? Sasampahan ni Congressman Paulo Henry Marcoleta? Kasi sabi niya, cyber libel case is waiving. So ano ang mga komento ng ating mga netizen hinggil dito? Alam mo naman ating mga netizen, magko-comment talaga kung ano ang kanilang reaction. Sabi ni Ricardo A. Orogo, true, ang ingot ng mga bashers. Kasama daw si Senator Marcoleta sa Napoles scandal. Fake news pala. Lalong-lalo na yung Vera Files. Inaway ko talaga yung nagko-comment doon. May maibato or maisira lang sila kay Senator Ranti Marcoleta. Sa tagal ng panunungkulan niya sa Kongreso, nanindigan siya sa alam niyang tama kahit pagkaisahan pa siya. Yan talaga consequence pag kumakalaban ka sa kanila ang sirain ang pagkatao mo. Gusto lang nilang dumihan ang pangalan ni Senator Marcoleta, Congressman Paulo, kaya gagawa ng kung ano-anong kasinungalingan. Wala namang maniniwala kung they will never ever put a good man down, right, Congressman Paulo? Stay strong. We're behind you in your battles. You cannot put a good man down. O, ito pa. Di na ako nagtataka. Lahat ng sinasabi nila, sila lang factual at tama. Highly intelligent individuals na pag di mo kaparehas ng values. Matic, DDS na. Extreme political collective narcissism. In short, mahirap kausap. Ooh, sabi ni J.R. Felix. Paninira lang yan kay Senator Marcoleta na nanindigan sa tama at naayon sa batas. From Marty Carlo Topacio. Ito pa ha. They can say whatever they want because their conscience brothers them that why Marcoleta family is clean and no record of corruption. Lift up your spirit, Kong Paulo, for God is with His children with pure hearts to be servants of the Filipino people. God bless you both in Camara and in the Senate. From Fina Javier. Naku, yun na nga kabibig. Yun ang sinasabi dito ni Congressman Paulo. Parang kung ako nga, tatay ko, tapos sinasabi, ginagawa ng mga fake news, tapos isinali pa sa Napoles, na kasali daw si Senator Marcoleta, binayaran, tapos may mga pidap-pidap, alam mo naman ang katotohanan, so finact-check mo. Pero sumusobra na sila, kuda ng kuda sila, tapos mali-maling kuda, tapos sinisiraan pang pagkatao ni Marcoleta, dapat talaga cyber libel is waiving. Baka bibig. So ano ang iyong komento hinggil dito? Tutuhanin kaya ni Congressman Henry Marcoleta ang pagsampa ng cyber libel sa mga paid vloggers na talagang sinisira ang puri ni Senator Marcoleta? Sino kaya ang nasa likod sa kanila? Alam mo kabibig, mas lalong bumabango, mas lalong marami ang naniwala at believe kay Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee na chairman siya. Kasi kung wala nga naniwala kay Senator Marcoleta, sana hindi siya nanalong senator, di ba? Di ba mga kabibig? Try to think about that. Every now and then, pag magsalita si Senator Marcoleta, may malalaman ka, masyasyak ka lang na, ay pwede pala yun, ayun pala yung batas. Di ba? Kumpara sa ibang mga politiko na kuda na lang ng kuda, yung iba, tumatanggap pa ng mga papel, or sabi nila, para may basahin lang. Pero Senator Marcoleta, yes, meron siyang mga researchers sa likod, but hindi naman siya dependent sa kanila. Kasi every now and then, talagang ready si Senator Marcoleta hindi, kung sa kantahan pa, makipagbiritan, hindi, makipagdebatihan. Kasi alam niya kung ano ang tama, alam niya kung saan siya mali at tama, at kung ano ang kanyang paninindigan. Kaya, huwag niyo iismulin ang mga Marcoleta. And marami na rin nakapansin sa galing ni Congressman Paulo Henry Marcoleta na talagang katulad din siya ng kanyang ama. Kung ano ang tama, maninindigan talaga siya. At, di ba, mana-mana lang talaga yan, no? Talagang nagmana si Paulo Henry Marcoleta. At bata pa ito si Paulo Henry Marcoleta.
mas marami pa siyang aabutin? Pwede siyang maging senator someday, katulad ng kayang ama. We don't know, mga kabibig. So yun lang po, kabibig, ang ating latest Lebak Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time. Sino kayo mga paid vloggers kakasuhan, no?